Okay po ba yung audio? Okay po ba? Okay po, maraming salamat po. Okay po. Okay po. Salamat po. Kamusta po? Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po yung nagdaang isang linggo? Sa ating pong pag-uumpisa, itatanong ko lang po, sino po ba sa atin? Sino po ba sa atin ang may kaaway dito? Itaas po ang paa, ay ang kamay. Parang tingin ko lahat po, parang meron po tayong parang mga minsan kinaiisa, meron minsan tayong merong ginagawa sa atin ng hindi maganda, ano po kaya ang pakiramdam ng merong kaaway, o ano po yung pakiramdam ng parang meron pong ginagawa ng hindi maganda sa atin? Marahil minsan tayo po ay maiinis, o parang medyo maiilang ka, o hindi mo siya papansinin, dahil alam mo meron siyang ginagawang masama sa iyo. Dito na lang po, bawa kapitbahay natin, meron tayong kapitbahay na hindi maganda yung ginagawa sa atin, o hindi tayo pinapansin, ganun po yung pakiramdam, parang hindi maganda. Pero alam niyo po ba, ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita, ang sabi po sa Mateo chapter 5 verse 44 to 45. Paki-click mo lang po yung ating verse para makita po natin. Ang sabi po sa atin ng ating Panginoon dito sa Mateo chapter 5 verse 44 to 45. Ang sabi po dito, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. At ngayon nga po, ito po sa ating online Sunday worship, dahil nga po ngayon po ay buwan ng Pebrero, parang nakasanayan na itong February ay love month, parang sineselebrate ng mga Pero katulad nga po ng sinabi ni Pastor Robic, na talagang ang pag-ibig ay talagang yung pag-ibig ng Panginoon sa atin ay talagang perfect, talagang walang katumbas na pag-ibig yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya marahil alam niyo na po kung ano po yung pag-uusapan po natin, kung ano yung magiging title ng pag-uusapan natin. Ang ating pong title ng pag-uusapan natin ngayon ay love. Sa Tagalog ay pag-ibig o pagmamahal. Ang Diyos po, kung titignan po natin, ang ating pong Panginoon, ang ultimate example ng love, ng pagmamahal. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. At kung titignan po natin mabuti, napakadakila ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, sa bawat isa po sa atin. Kung titignan nga po natin yung John 3 verse 16, ang sabi nga po dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Sabi nga, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Dito inihayag ng ating Panginoon yung dakilang pag-ibig niya sa atin. Dito po niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak, upang tayo po ay iligtas, upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ito po yung pagdating ng ating tagapagligtas. Kung titignan nga po natin sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 10, ang sabi nga po yan, ang sabi po dyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Next po, verse 8, verse 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Napakadakilang pag-ibig po nito ng ating Panginoon para sa atin. Nung sa pamamagitan nga po ng banal na salita ng Diyos, ipinakita po sa atin sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang ibig sabihin ng magmahal muna ng iba. Dahil sa pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating Panginoon, tinatawag po tayong lahat upang magpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sa katunayan nga po, ito po ang sinasabi sa atin ng Diyos na isa sa pinakamahalagang utos. Kung titignan po natin sa Mateo chapter 22 verse 36 to 39, ito po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, ito po kasi yung verse na to na kung saan kaharap po ng Panginoong Jesus yung mga Pariseyo at mga Saduseyo. At ang isa nga po sa kanila ang nagtanong dahil gusto po nilang i-test o subukin ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang sabi sa kanila ng ating Panginoon. Sa Mateo chapter 22 verse 36 to 39. Sabi po sa kanya, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ulitin ko po, ang sabi po dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po ang sabi sa atin ng Panginoon. Kung babasahin din po natin sa John 13 verse 34 to 35, ang sabi po rito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, kung titignan po natin ito, it is a command. Ito po ay utos sa atin ng ating Panginoon. Ang ibigin natin ang ating kapwa. Kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yan po ang sabi rito. At kung paano daw tayo inibig ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay mandatory. Ito po ay utos. At bilang anak, bilang alagad, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, kailangan natin sumunod sa utos na ito. At kapag sinabi po na kapwa, ito ay ibang tao. Pwedeng kasamahan natin sa trabaho, pwedeng kapwa mananampalataya, pwedeng mga kapitbahay natin, pwedeng kamag-anak natin o sarili nating pamilya. Yung pag-ibig sa kapwa pwede natin maipakita sa pamamagitan ng salita o gawa. Kung babasahin nga po natin sa unang Timoteo
chapter 5, verse 8. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito. Ito po ay nagsasaad na mayroon po tayong pananagutan sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya. Ang sabi po dito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kung titignan po natin dito mga kapatid, no, yung ibang salita na hindi kumakalinga, no, sa dictionary po ay ang sabi po dito ay hindi inaalagaan, no, hindi pinoproteksyonan, no, o hindi sinusuportahan. Kung titignan po natin sa NIV o New International Version, ang katumbas po ng hindi kumakalinga ay does not provide, no? O sa New Living Translation naman po, ang sabi po doon, who won't care, no? Sabi, mga kapatid, maging aware po tayo na sapagkat dito po sa ating pag-aaral, ang sabi po dito ay ang hindi kumakalinga sa iba, no? Ang sabi po dito, kamag-anak o pamilya, no? Ang mga ginagawa daw po ng mga bagay na ito ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Yun po yung sabi sa unang Timoteo, chapter 5, verse 8. No? Kaya po mga kapatid, maipapakita po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating tamang pagsasalita, pagkilos, no? Yung pagtrato sa kanila. No? Maayos na pananalita, yun pong hindi nakakasakit ng damdamin. No? Kung babasahin po natin, ang sabi po sa atin dito sa Mateo chapter 12, no? Dapat daw po ay aware tayo sa mga binibitawan natin mga salita. No? Ang sabi po sa Mateo chapter 12, verse 35-37, ang sabi po dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kaya walang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Kaya po mga kapatid, maging aware po tayo. Narito po tayo para magpaalalahanan. No? Tayo po bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, no? Nandito po tayo para magpaalalahanan sa bawat isa. No? Maging aware po tayo sa ating mga kinikilos o lalo na po sa ating mga salita. Akala po natin basta salita lang yun, no? Pero ayon po sa ating binasa, no? Sabi rin, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kaya po mga kapatid, kung ano man po ang ating mga ginagawa, isipin po natin na ginagawa po natin iyon para sa ating Panginoon. No? Yun po yung sinasabi sa atin dito po sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 23. No? Ito po yung sinasabi sa atin dito. Mga taga-Colosas chapter 3 verse 23, ang sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayong naglilingkod at hindi sa tao. No? Kaya po mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, namulat na po tayo sa katotohanan. Huwag po natin sayangin yung pinagkaloob sa ating espiritu ng ating Panginoon. No? Na kung saan itong banal na espiritu, ang sabi, ito raw po yung gumagabay sa atin sa lahat ng pagkakataon, no? At sa araw-araw nating pamumuhay. No? Ang sabi po kasi sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7, ang sabi po rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. No? Bilang mananampalataya, no? We were convicted na, no? Ng banal na espiritu. No? Nasa sa atin na siya. Kaya po mga kapatid, huwag po natin sayangin
yung ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon na grasya. Katulad nga po ng parati natin na napapag-aralan sa mga Bible study, no? Parati po na babanggit na dapat na dapat mamuhay tayo na katulad ng ating Panginoong Jesus, na dapat maging Christ-like ang ating pamumuhay, na may pagsunod sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa. Kung titignan nga po natin, no, ang salitang pag-ibig sa Biblia, no, ang sabi po sa unang mga taga-Korinto, chapter 13, verse 4 to 7. No, ang sabi po dito, ang pag-ibig daw po, no? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Kaya po mga kapatid, maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Alalahanin po natin na bagong pagkatao na po tayo, bagong wala na po yung luma, bagong pagkatao na po tayo dahil tayo po ay na kay Kristo na. No? Narito pa rin po tayo sa mundo ito na puno ng problema at tukso, pero narito po sa atin ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu upang tayo po ay maging matatag. No? No? Ito po ang ating gabay sa ating buhay. No? Tayo po ay bagong anyo na wala na po yung dati. Ito po ang pinakamanual natin, no? Ang salita ng Diyos. Kaya dapat po, huwag po natin pabayaang matapos ang isang araw na hindi po natin ito nababasa at pagnilaya natin ang nakasulat dito. Ito po ay naglalaman ng mga tagubilin, mga paalala, mga katuruan, na upang tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. No? Katulad na lang po ng sinasabi po dito sa Ikalawa Pedro, chapter 1, verse 5 to 10. No? Ang sabi po dito, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangian yan ang kailangan ninyong paglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangian iyan ay isturang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayo maging sigasig upang mapatunayan niyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ang sabi po dito, kung ganito po ang gagawin natin, ay hindi tayo matitisod. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, na paalala nga po ito mga kapatid, na ibigin natin yung ating kaaway. Narito po tayo mga kapatid dahil tayong mga nananampalataya, mga Kristiyano, habang tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, naririyan po yung kalaban na inaatake tayo. Damo na tayo ay lumalapit sa Panginoon, damo na gumagawa yung kalaban, kumikilos yung kalaban, sinisira niya, ayaw niya tayong mapalapit sa Panginoon, ayaw niya tayong mamuhay bilang nananampalataya. Kumikilos siya para tayo ay sirain. Mga kapatid, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, mamulat na po tayo sa katotohanan. Huwag po tayong magmisturong bulag.
bulag sa katotohanan. No? Huwag po natin kalimutan na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. No? Yan po yung importante. Yan po yung pinaka ating main goal na tayo po ay tayo po ay ligtas na, no? Dahil nalaman na po natin yung katotohanan. No? Huwag po tayo magpadala sa kalaban. No? Huwag po natin ipagwalang bahala yung espiritu na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan ito ay espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. No? Bilang followers ng ating Panginoon Jesucristo, no? Dapat tayo po ay mamuhay katulad niya, na may pagsunod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Alam niya ang nilalaman ng ating puso at isipan. Kung ano po ang ating itinanim, sabi nga po, no? Yun din po ang ating aanihin. No? Ang sumusunod po sa nasa ng laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit kung tayo naman po ay sumusunod sa Espiritu, tayo naman po ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, bilang no, sabi sa atin sa salita ng Diyos, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, tayo daw po yung salt and light. Tayo po ang ilaw at asin ng mundong ito, upang makita po ng ibang tao, no? Yung ating mabubuting gawa at papupurihan nila ang Panginoon na nasa langit. Kaya po mga kapatid, maging aware po tayo, no, sa pakikitungo sa ating kapwa. No? Napakahirap po, no? Sabi, love your enemies. No? Pero bilang mananampalataya, no? Sabi nga, tayo po ay bagong nilalang na. Wala na po yung luma. No? Mahirap bilang mananampalataya. Pero sa gabay at tulong at grasya ng ating Panginoon, no, magagawa po natin ito. Magpaalalahanan po tayo sa bawat isa. Ito po kasi yung utos sa atin, no, ng ating Panginoon, ang ibigin natin ang ating kapwa. Kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At kung paano daw po tayo iibig ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng pagkakataon, ay gumawa po tayo ng tama sa ating kapwa. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil po pagdating ng panahon, tayo po ay aani. No? Yun po ang sabi sa atin. Kaya po mga kapatid, ito po ay paalala sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga, isang mapagpaalang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen.